Okay, hi everyone! This is Pellan here and welcome to my YouTube channel. So for today's video, medyo iba to sa mga usual videos na nakikita nyo dito. But wala lang, let's try something new. Okay, so we're going to talk about mga realization namin this 2024. So madalas na kami mag-usap ng ganito, no? Especially sa gabi. Naisip namin, why not share namin yung mga thoughts namin with you? Let's start. So ikaw, Nak. Ako agad. Ano ba mga realization mo for this? Atong 2024 na nagdaan? Biggest realization ko, time is gold, like literally. Totoo yan. Medyo cliche na siya pakinggan pero sabi nga nila like one-third yata ng buhay natin, natutulog tayo, yung sleep hours natin. Sabi natin 60 years old ka, yung 20 years dun sa buhay mo na yun yung mga tulog mo. 60 years ka na buhay dito sa mundo. You didn't live 60 years talaga eh. In 20 years, tulog ka eh. In 40 years naman, hindi ko pa rin masasabing na live mo yung 40 years na yun eh. Like, mahalaga na wala tayong masayang na oras. Konting-konti na lang yung time natin eh. So, medyo talagang, so na-realize ko 2024, ratatat talaga. Wala talagang sinasayang na oras. Time is gold. Totoo naman yan. Ako din ayoko nagsasayang ng oras. Ayoko lang nasasayang na oras kasi ang dami kong ginagawa na, di ba, minsan parang kulang pa nga yung 24 hours. Minsan naisip ko yun, parang kulang yung 24 hours sa dami ng gusto kong gawin. So parang ayoko nagsasayang ng oras or ayoko lang nakatunganga. Dapat parang may ginagawa ako. Minsan pag may mga bagay na, like may mga lakad na kailangan ko maghintay, parang feeling ko nasasayang yung oras ko na dapat tong mga oras na to may nagagawa ko. Pero in 2025, yun ang bahala ko. Talagang mas lalo kong higpitan para wala na talagang masayang na oras. Mahilig kasi mag-Netflix si mama. Oo, yun sa akin naman yun. Yung waste of time niya eh. Para sa kanya kasi waste of time yun. Ako naman minsan parang, waste to breathe sa dami ng ginagawa. Parang huminga. Minsan kasi gusto kong yung pag napapagod. Taga naisisingit ko mag-Netflix. Tapos para sa kanya, waste of time yun. Sinasabi niya. Actually, nanood kami ng Squid Game. Mga ilang gabi ba yun 4 nights or 5 nights bago namin natapos yung 7 episode. Bago kami makastart manood, gabi na kasi dami namin ginagawa. Kaya may mga ganun pa rin naman. Minsan. Matagal na nga tayong hindi nag-movie bonding or nag-Netflix bonding. Ikaw ano bang realization mo? Marami akong realization, pero there's one thing na laging nasa isip ko this year. Hindi ko alam, pwede ko ba i-share to? Parang something personal naman to. Pero parang madalas niya kasi sinasabi sa akin masyado daw akong emotional. Lagi sinasabi ng anak ko sa akin na bang umiyak ako dito, charot? Matututo ako mag-handle ng emotions ko. Pero parang merong isang bagay na laging tumatakbo sa isip ko this year na realize ko na hindi lahat ng tao sa paligid mo susuportahan ka sa kung anong ginagawa mo. Pero talagang meron ka naman talagang tao sa paligid mo na nagsusupport sa'yo silently. May mga akong ganun eh. There are people na nagsusupport sila sa'yo silently. Hindi mo sila masisisi, no? Like for me, I'm vlogging. Minsan nag-expect ako ng support from friends, from people around me. Pero no, not everyone can support you. Hindi mo rin sila masisisi kasi busy tayo, pare-pareho. Meron tayong kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Wala lang, parang yun, nasa isip ko yun etong 2024. And ang gusto kong gawin dun. Gaya ng sinasabi ng anak ko, huwag ako masyadong emotional, no? So parang huwag kong i-take yung mga ganun as parang wag kong dibdibin or something, yun. Isa yun sa gusto kong i-work. Sinasabi niya, lagi niya sinasabi ko daw akong emotional. And dapat maging emotionless ka ba? Pero parang yung emotions mo, parang ang laking ang effect. Minsan sa buhay mo, yun sa mga decisions mo, sa mga ginagawa mo, especially sa mga nasasabi mo, di ba? Hindi naman kailangan emotionless ka. Kumbaga, control mo lang ang emotion mo. Kasi minsan, out of control na talaga eh. Well, nagigits ko yan minsan, syempre. Feeling mo, hindi mo na kaya i-handle minsan yung emotion. Pero yun nga yung dapat mo i-work on eh. Kasi minsan nga iyakin ako pag sobrang pagod ko, iyak na lang ako. Ganun, yung mga ganun. And minsan may mga, may mga breakdown moments din ako. Na, feeling ko sinusuppress, tapos pag di ko na kaya, iiyak ko lang. Tapos feeling ko, feeling ko medyo gagaan siya kapag naiiyak ko na. Noong una mong sinasabi sa akin na yung i-handle yung emotions, parang feeling ko sinasabi mo sa akin maging emotionless, parang hindi ko kaya yon. Mapagmahal ako sa tao around me. So parang, and sometimes nga, di ba, syempre, nag-expect tayo na ma-reciprocate whatever we give. Pero hindi lahat yon
maibabalik emotions. Gusto ko mawala ng pake, charot. Hindi, yung ma-handle nga yung emotions, kagaya ng sinasabi mo. Hindi naman sa kumbaga, natural lang naman umiyak, lalo babae ka. Siyempre, emotional ang mga babae. So, yung gets ko yan, natural yan. Minsan, iiyak mo lang. Tapos laban. Alam mo, sabi ni Kong, parang, hindi ko alam saan niya sinabi, vlog ba yun, Sabi niya, iyak mo lang, tapos laban ulit. Parang gano'n. True. Iyak mo lang, laban ulit. Minsan ay pag-breakdown, kailangan ko pang i-schedule. Like, ang bigat na gusto ko umiyak. Ay, pero marami pa pala akong ginagawa. Hindi pa ako pwede mag-breakdown ngayon, mamaya na. Hanggang ngayon, saka mamaya mo, hindi ka na nakapag-breakdown. Hindi ka na nakaiyak kasi busy ka. So, isa yun sa tumatakbo sa isip ko. Etong past 2024. So, gusto kong matutong i-handle yung emotions ko. Kasi minsan, nakaka-apekto siya sa mga ginagawa, no? Sa mga nasasabi mo, ganyan. Lalo na sa mga iniisip mo. Parang tama yung anak ko doon na dapat i-handle yung emotions. Especially, nagba-vlog ako, no? Sabi niya nga, hindi lang daw yung mga ganon, di ba? Alam mo yung pag nagba-vlog ka, minsan nababash ka. So, pag di mo rin kayang i-handle yung emotions mo, lumalayo na ba ako? Lumalayo ako sa topic kapag nagsasalita ako. Yung laging sinasabi nga ng anak ko sa akin na hindi ako pwedeng pahina-hina ng emotions, di ba? Paano kung marami nang sinasabi yung mga tao, tapos mahina ka, di ba? Yung emotions mo, di mo kaya, parang mahirap. At parang para sa akin, nakaka-affect din talaga siya sa sa isip mo. Talaga, malaki yun. Connected yan, sabi nga nila. Kala ko hindi ko alam kung kaya ko. Kala ko magbawas ng timbang etong taon na to. Kaya mo yan? Ay, isa sa mga realizations ko din na yung about sa health. Ang dami ko nararamdaman nag-segue na ako ng another realizations. Ang dami ko nararamdaman sa katawan ko, maybe because this is my last year being 30. Parang dami kong nararamdaman. So parang naisip ko, parang lagi niya rin sinasabi sa akin yun. Lagi akong pinagagalitan nitong anak ko. So dapat daw, mag-focus ako sa health ko, ganyan. And ang sarap kaya kumain, di ba? And mga bisyo, ganyan. Maraming bisyo. Marami pa akong gustong gawin. Mag-focus sa aking health. So, bala ko at least mabawasan yung timbang ko, no? Hindi naman pumayat. But at least, mabawasan yung timbang ko kasi right now, I'm 67 kilos. Hindi ko lang alam kung paano papangatawanan. Kasi sa sobrang busy ako, for me, nahirapan akong isingit yung gano'n, pag-workout, jogging. Sinasabi niya mag-home workout ako, pero hindi ko alam. Baka itry ko yung home workout. Dapat pag-commit ka. Hindi, pag-try lang. Ayoko nangangako kasi ayoko naggaganon kasi parang nabe-break mo lang. Tapos gusto kong break mo kasi mas gusto kong gagawin ko na lang. Ayoko nagsasalita ng Kailan? Dapat wag mo magsalita ka tapos i-commit mo. Wag mo. Ikaw kasi gusto mo pag sinabi mo gagawin mo, meron siyang something like that na. Ay, hindi na pwede, sinabi ko na siya. Ano tawag doon? Yung pag sinabi niya, kailangan hindi niya i-break kasi sinabi na niya. Ako naman, playing safe, ayokong sinasabi, gusto ko gagawin na lang. Parang may point ka doon. Parang mas lalong malaki yung chance na ma-break mo yung promise. Ayokong magsalita kasi, for me, pag nagsalita ka, yung pag parang nag-promise ka, promises are meant to be broken for me, gano'n. Parang ayoko nagsasabi na ganito gagawin ko to, tapos mabe-break ko din. Pag gano'n yung mindset mo, talagang mag-break mo yun. Mas malaki nga yung chance na i-break mo yun. Kasi parang playing safe ka dun sa ganong Playing safe ka dun sa ganong katwiran. Tama ka naman. Talaga ang kailangan. Tsaka isang misconception sa health. Akala ng mga tao, pag nag-workout sila, mas lalong pagod na nga ako ba't pa ako mag-workout? Hindi Mas tataas yung mo nun. Kumbaga, mas lalakas ka. Yung mga maliliit na bagay, hindi na ganun kabigat sa'yo. Lagi nga akong Sa una lang yun, parang mapipil mo na, mas doble pagod ko ngayon Sa una lang siyempre. Pero pag nakakabuelo ka na, may momentum ka na. Yan. Yun kasi nga feeling ko lagi akong pagod. I'm a morning person, hindi ako gumigising ng late. Pero pagising ko sa umaga, ang dami kong ginagawa. Diba? Parang puro pangangatwira na lang pagka ganun. Gusto kong mag-workout. Number 1 yung makapagbawas ng timbang. Sana. And oo nga pala, nag-quit na ako ng vape. Mga last week ng November pa. Promise ko sa sarili ko nga since gusto ko mag-focus sa health ko, hindi na ako magbe-vape starting January. Pero November pa lang, last week of November, up until now, no vaping na. O diba, may isa na ako nagawa. Pero siguro sa food. Sarap kasi kumain. Diet.
Yun lagi niya sinasabi diet. Pero hindi ako makapag-diet. Hindi, babawasan mo and mind ko ano yung kinakain mo. Siya kasi parang medyo nagka-count siya ng mga sugar niya, ganyan. May pag ganun siya. Alam niya kung ano yung kakainin niya dapat. Kung ano yung... Sadya lang nga lang ngayon. Pero you mind pa rin what you eat, di ba? Like, minsan ayaw niya lang kumain ng matamis kasi sabi niya parang quota na siya sa sugar for this day. Kahit yung mga ganun lang. Hindi naman porket sinabi mo diet like what you said na diet, di ka kakain. Diet, parang na-realize ko din na since nakikita ko sa'yo na you mind what you eat. Talaga. Ako lalo na pag mag-Netflix sa gabi, mag-chips pa ako niyan. Parang hindi ko na, that before kasi nag-diet ako ng malala. Hindi ko na kaya ng ganun. Ano naman yun? Not diet. Keto? Way of eating. No, not keto kasi keto as in totally no carbs. Yung ginawa ko is low carb and intermittent fasting. May carbs pa rin, but may mix ng intermittent fasting and sobrang ambilis nun makapayat, guys. Pero, yeah, masyadong, pangit din yung masyadong ganun kabilis. Di baling, mabagal. Basta, may improvement yung timbang mo bumababa. Pero yung ginawa ko kasi sobrang bilis ng and talagang malala yung diet kasi hindi ka nakakain ng carbs. Yun, hindi ko na kayang bumalik doon. Kasi that time, wala akong rice, walang pasta, walang biscuits. More on meat and leafy vegetables yung kinakain. And I can't go back to that. Pati sugar, walang soda, nagba-black coffee without sugar, yun. Pumayat ako doon. As in, pumayat from 67 kilos, naging 54 ako. Tanggal fats mo dun pati muscle. Oo. Nag-lose yung ganito ko noon. Nawala yung, alam kayo, pinaka-favorite part ko sa akin, yung behind ko, yung aking dito, malaki kasi yung balakang ko eh. Pinaka-favorite kaya nung pumayat ako nawala, yan siya talaga. Doon ako nalungkot. Naging sagi yung legs ko and yung ganito ko. Yung balat ko, sagi siya. And sabi ni Papa, sabi ni Hubs, para daw mawala yung sagginess nung ganito ko, dapat daw mag-workout ako. Hindi na ako nag-workout. Nung una lang ako mag-workout, nung dumire-diretso na yung pagbaba ng weight ko. Wala na, pure diet na lang, wala nang workout. Bata ng chinika ko, pero yun, isa ngayon sa gusto kong paglaanan ng pansin this 2025. So, sum up na natin lahat. Ano yung una? Time is gold. Time is gold. Ano yun? Sa'yo. Not na hindi lahat ng tao around you will support you in whatever you do. Emotional intelligence. Sa emotional, yung maging ka sa emotion, matutong mag-handle ng emotion. Tapos health. Tapos sa health. Napakarami pang realization pero yun na lang muna siguro for now. Baka humaba. So, kayo, anong mga realizations nyo rin for Noong 2024? Nitong 2024? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba kung may yung mga na-realize nyo rin itong nagdaang taon and ano yung gusto nyo baguhin para sa panibagong taon, no? May nakita akong post mo. Alam. Is it really New Year? Ano yun? Something like that? Will you really have a new year or just another year? Diba? Kung wala kang parang feeling ko doon sa post mo, wala kang pagbabago. It's just another year. It's not taon lang sa'yo yun. It's not a new year. It's just another year. Nakita ko lang din yun. Tama siya. Tama. So, to have a new year, you have din na mag-change, mag-grow, no? Yeah. Yun. Maybe that's close na. Close mo. So, that's it for today. Siguro, more gantong talks with my son. Kaya pagalitan niya talaga ako. Kahit, behind cam. Yeah, makita niyo na mga susunod na videos kung kasi random talk to, walang script. Kaya medyo hindi ako sanay. Kasi, pag nagbablog ako, wala akong script pero may mga pointers ako. Pero today, biglaan to na parang wala akong pointers, wala akong sinulat na anything, hindi ako ready. But just, no? Yung, tag doon? Natural flow. Usap lang talaga. Natural flow. Pero, kasi madalas talaga kami mag-uusap ng ganito. Pero iba pag may camera, no? Siyempre, kailangan,
Medyo filtered pa rin, no? May masabi ka dyan. Mas modulated yung boses ko, mas controlled. Minsan nga sabi ko tatay ko to. Ito talaga, i-close na natin to. So, that's it for today. So, expect more of this, maybe, and probably. Expect more of this and see you on my next vlog, guys. Yeah, see you on the next one. Don't forget to love yourself. Bye. Endless growth. Yeah.